Good morning! May sasabihin ako sa'yo, Shini. Nung papasok na ako dito sa school, may nakita ako mga lumang damit sa labas ng isang building. Alam mo, hindi ko alam kung anong klaseng taste meron yung dati may-ari noon. Kaya niya tinapon dahil malamang pangit ang mga yon. Tama ka. Ikaw talaga, Mika. Talaga bang gawain mong tignan ang basura ng ibang tao? Nagkakamali ka. Nagkataon lang na nakita ko ang mga yon. Huh? Napakaaga pa, pero kung ano-ano nang ginagawa mo, baka isipin ng ibang tao na napaka-weird mo. Huh? Kiyama ka? Si Mika nagtatampo! Salamat po sa pagkain! Ano yung ginawa mo, Shini? Ginagaya ko yung paghinga sa yoga. Kapag tama ang paggawa mo doon, mawawala daw ang calorie na galing sa mga kinain mo. Yoga pala yun. Oo, ang totoo, yun ang pinakabagong hobby ko. Tinitingnan na naman ni Yamada si Shini. Bakit kaya? Ang weird niya. Malapit na ang susunod na subject. Nakakatamad pagkatapos ng lunch break, literature ka agad. Napaka-boring ng subject natin yun, kaya hindi ko na talaga magustuhan. Kapag nagbabasa tayo ng tula, lalo akong inaantok. Ako nga rin eh. Gusto ko talaga si Shini. Nakakatuwa siya. Napakarami niyang alam na bagay. Ang bagal kasi niyang magsalita. Hindi siya ganun kadaling i-approach. Pero napaka-interesting ng mga sinasabi niya. Pero, bakit lagi niya kasama si Mikan Tachibana? Napakaisip bata ng taong... Nakatingin na naman si Yamada. Sige bye-bye! Bye! Uuwi ka na ba kaagad? Bakit? Free ka ba ngayon? Wala ka bang gagawin? Oo, free ako ngayon. Bakit? Hindi ba may bagong bukas na spa ngayon malapit dito? Alam ko na, yung magandang spa ba? Oo, may nagaya sa atin pumunta dun sa spa. Walang iba kundi si Yamada. Bihira lang kami mag-usap kaya nagulat ako nang niyaya niya akong pumunta doon. Pero tingin ko okay lang. Ganun ba? Sabi nila maganda daw doon. Oo, mukhang maganda nga. Tara, punta na tayo. Pero... ang laki naman ang hinaharap nilang dalawa. Paano na? Anong gagawin ko? Bakit, Mika? Di ba gusto mong makita yung bagong bukas na spa? Oo. Gusto ko makita yun, pero may mga inaalala ko eh. Gaya ng? Basta, iba't ibang bagay. Ano kaya ang mga yun? Hindi mo kailangan pilitin si Tachibana. Okay lang sa akin. Bakit ganun? Wala ka ba talagang planong imbitahin ako? Hindi. Sasama ko si Mikan. Okay. Sige. Pwede ba ako magtanong? Pwede ko bang malaman kung ano mga hobby mo? Ano yung mga bagay na gustong-gusto mo? Ha? Paiba-iba eh. Walang permanente. Ganon. Siya nga pala. Nabalitaan kung gusto mo yung South Star na band. Gusto niya sila? Hindi ko alam yun Ang totoo, meron akong CD ng lahat ng albums at singles nila. Wow, ang galing naman. Medyo nagugustuhan ko na rin sila dahil maganda ang music nila. Oo, ang cool ng music ng South Star. Tama. Bukod sa music nila, ano pa nagustuhan mo? Yung sense of fashion nila at yung ugali. Ay, pareho tayo. Ay. Ikaw, Tachibana, ano mga pinakikinggan mo? Iba di ba mga pinakikinggan ko? Okay. Shimi, ano yung album ng South Star na gusto mo? Yung pangatlong album nila. Talaga, yun din ang pinakagusto ko. Hi. At tignan mga kanta nila. Tama. Lagi ko pinatutunan yung CD nila. Teka, hintayin niyo ako. Ang laki! Oo, maganda nga ang spa na to. 80 yan lang ang bayad dito. Ang mura, di ba? Tapos nakikita pa natin ang langit, nakakarela. Pakiramdam ko nasa totoong hot spring ako. Ang sarap ng pakiramdam na to, hindi ba?
Pero walang painting o picture ng Mount Fuji na nakadikit sa pader. Parang may kulang tuloy. Wow, ang dami naman nilang mga magazine dito. Ang dami nga. Okay ito, hindi ako mabobore dito. Nabili mo ba yung special edition ng magazine nila? Oo, oo. A day with the members of the band! Bakit ganitong nararamdaman ko? Magkakasama kaming tatlo pero nalulungkot ako. Ay. Huh? Mikan, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka humihiwalay sa amin? Wala naman, Shimi. Mas gusto ko lang talaga mag-isa kaysa may kasama. Huh? Pasensya ka na kung pinilit kitang sumama. Huh? Alam mo, hinihimatay ako pag nagbababad ako ng matagal sa mainit na tubig. Talaga? Hinihimatay ka? Ganun na nga, kaya gusto ko sana nasa tabi kita pag hinimatay ako habang nagbababad dahil sa mainit na tubig. Pero hindi ka naman hinimatay. Oo nga, mabuti na lang. Sige na, huwag ka na magalit sa akin, Mikan. Bumili ako ng red iced tea para sa atin. Maraming salamat. Dala mo lang. Inom tayo, Mikan. Hati tayo sa iced tea ko. Ayoko. Ikaw na lang. Tignan mo. Nakakatawa talaga to, di ba? Oo nga, ganun talaga siya magsalita, di ba? Medyo masakit. Tama ka. Nakakainis. Talaga ba sinasadya ni Yamada na wag akong pansinin o masyado lang talaga ako nag-iisip? Sandali, bakit kaya hinihimatay si Shimi? Taong hinihimatay pag matagal nagbabad sa... Oh, kita ko na. Nakasulat din dito yung first aid. Ganun pala yun. Yun pala ang dahilan. Ha? Si Mikan talaga. Kaya pala siya hinihimatay pag nagbabad siya ng matagal sa mainit na tubig. Bakit? Ikaw talaga. Nagre-research ka pa tungkol sa sinabi ko? Oo, ganun nga. Ang cute mo talaga, Mikan. Ano? Para ka nagsasabog kanina na parang isang balon, hindi lang kita napansin sandali. Ano nakakatawa doon? Alam mo, napakabuti mo talagang kaibigan, Mikan. Ang cute mo. Nagkamali ako. Hindi pala madaling intindihin si Shimi. Naku! Ganito na lang pala kakunti ang meso namin. Paano na ano nang gagawin ko? Poison Ice! Poison Dome! Hindi pwedeng wala kaming miso soup ngayon. Kasya pa naman siguro ang miso na to. Oh. Napakatabang ng lasa. At dahil kinulang ako sa meso, lalagyan ko na lang ito ng asin para magkalasa. Salamat po sa pagkain. Salamat po sa pagkain. Huh? Bakit po? Huh? Wala naman. Mabuti naman. Hindi niya napansin na kulang sa lasa. Huh? Bakit? Anong problema, Yoso? Para may kakaiba sa miso ngayon eh. Oo, ganun ba? Nagpalit kasi ako ng soap base. Nalasahan mo ba? Nagpalit pala kayo ng soup base. Kaya pala iba ang lasa ng miso soup natin ngayon. Napansin niyo palang may nagbago. Kailangan talagang magbago ng soup base para magbago ang mood. Importante yun. Ang tabang. Oh! Talaga? Baka naman nanibago ka lang. Oo nga, tama yung sinabi ni Papa. Parang may kakaiba dito sa miso soup. Talaga? Parang may kakaiba? Nakakapagtaka naman. Naninibago lang siguro kayo dahil nagpalit na ako ng soap base. Hindi masarap. Hindi naman siya hindi masarap. Medyo matabang lang talaga. Ganun ba? At least hindi masagwa ang lasa. Para sa akin, okay lang naman ang lasa nitong miso soup ngayon. Mabuti na lang. Hindi sila masyado nagtanong. Wait lang bibili lang ako ng tinapay dun sa kantin. Hindi kasi ako nagbaon ngayon eh. Sige.
nandito ka rin pala. Tinapit ba lunch mo, Rio? Rio, totoo bang Louis Vuitton yung wallet mo? Original ba yan? Oo, original tong wallet ko. Sabi kasi ni Mama, maganda ang quality nito. Ang mama mo? Sabi ng Mama ko, okay lang daw kahit mahal ang brand na to. Kasi matibay at maganda naman ang mga bag at wallet na gawa nila. Totoo naman, di ba? Ang cool niya. Gusto ko rin ng mamang big time. Talaga? Puro mamahaling brand bang binibili ng mama mo para sa'yo? Oo, tama ka. Ganun na nga. Ay, ang saya naman. Imposible mangyari yun sa akin. Okay lang mahawakan ko yung wallet mo, Rhea. Sige, okay lang naman. Ano-ano raw, sinuot na makilala ng pero nakilala ang mura nito! 198 lang! Goodbye ito! Jackpot! Napagkamura nitong miso! Oh, miso, nasaan ka? Yahoo! Oo! Wala na! Naubos na yung miso! Wala na akong magagawa. Bibilin ko na lang yung lagi kong binibili. Ubos na rin yung lagi kong binibili. Napakamalas naman nito. Hindi pwedeng walang miso. Napakamahal naman ang mga miso na to. Ano ito? 800 yen? 4 na beses na mas mahal sa laging binibili ko? Bakit sobrang mahal nito? Mas masarap ba ito kaysa sa iba? Hindi naman po sa hindi masarap. Matabang lang talaga tong miso soup. Hindi ito pwede. Napakamahal nito. Hindi kaya ng budget. Hindi rin naman nila mapapansin kung masarap o hindi yung miso. Wala na ba ibang murang miso? Ano yun? 238? Mas mahal ito ng konti sa lagi kong binibili, pero... sige na, wala na akong magagawa. Mama, may kwento po ako. Alam niyo ba si Rio? Totoo ba yan? Nasa high school pa lang kayo pero gumagamit na siya ng mga mamahaling brand. Yung mama mismo ni Rio nagsabi sa kanya dapat mga ganong brand ang piliin niya. Ini-spoil niya ang anak niya sa ginagawa niyang yun. Ha? Sa palagay ko hindi naman po ganun, Mama. Basta ito ang tandaan mo. Sila ay sila, tayo ay tayo. Sabi na nga ba't sasabihin niya yan? Salamat sa pagkain! Ha? Parang may iba sa miso soup na to. Ang sarap! Tama ka! Ang sarap nga nito ngayon! Oh, talaga? Mas masarap po to kaysa dati. Sensitive din pala kayo sa lasa. Ha? Ang totoo kasi niyan, bumili ako ng ibang brand ng miso kanina. Mas mahal nga lang kaysa dun sa dati binibili ko. Mas mahal ng 20 yen. Ganun po ba, Mama? Nagpunta ako sa supermarket. Naubusan kasi ako nung lagi kong binibili, kaya ito mas mahal ang binili ko. Ganun pala yun. Mas masarap pala pag mas mahal. Ito na lang ulit ang bilhin nyo. Konti lang ang diferensya pero mas masarap dun sa dati. Hindi pwede! Kalaban natin ang paggastos! Si Mama talaga. Mas mahal lang naman ang konti eh. Ganyan talaga si Mama. Ano ba sinasabi niyo? Ganun talaga siya. Kahit maliit na bagay, malaking issue na para sa kanya. 20 yan lang ang diferensya, nagrereklamo na siya. Wala kang magagawa. Araw-araw tayong kumakain ng miso. Mabigat din yan sa bulsa kahit papano. Tama ka, may point ka dyan. Pero ang cool talaga ng pamilya ni Rio. Pero alam mo ba, may nakakaasar ding ugali ang mama ko. Nakakasar na ugali? Dati, gusto ng mama ko na samahan ko siya sa isang lugar. Alam niyo ba kung saan niya gusto magpunta kami? Saan? Sa Art Museum. Gusto niya akong isama doon. Ha? Sa Art Museum? Bakit naman? Ganito nangyari. Rio, tingnan mo ang jar na to. Ang ganda. Ano po, jar? Oo, tingnan mo to. Ang ganda ng kulay at design nito. Isa tong tunay at walang katulad na masterpiece. Talaga? Masterpiece? Makinig ka. Habang bata ka pa lang, dapat masanay ka na sa magagandang bagay kundi magsisisi ka. Naiintindihan mo ba, Rio? Opo. Ganun si Mama. Gusto niya masanay ako sa magaganda at mamahaling bagay habang bata pa lang ako. Importante daw na ma-develop ang aesthetic judgment ko ngayon pa lang. Pero hindi naman kami mayaman. Ang cool talaga niya. Gusto ko ang mama mo. Talaga? Ganun ba? Alam niyo, Mama, sa palagay ko okay lang naman tong gagayahin yung mama ni Rio kahit konti lang. Hindi mo talaga naintindihan ang punto ko, ano, Mekan? Ginagawa ko ito para sa inyo. Pinipilit ko maging simple ang buhay natin para hindi kayo matutong maghangad ng mga hindi dapat. Ganun po ba? Oo naman. Kaya nitong miso, pinipilit ko talaga yung murang brand. Kaya ko namang bumili ng mas mahal pero hindi ko ginagawa. Ginagawa ko yun para sa inyo ng kapatid mo. At bakit naman pa?
Isipin mo ha, kung masasanay na kayo sa mamahalin ngayon pa lang, mahihirapan tayo pagdating ng araw. Ganun po ba, Mama? Ganun na nga, ito ang pagpapakita ko ng pagmamahal ko. Kung masasanay kayong kumain ng mamahaling pagkain, siguradong magiging maluho na rin kayo pagdating sa ibang bagay. Pati yun naiisip niyo? Hindi eksahirado itong ginagawa ko. Makinig ka! Ang anumang nakakalason sa dila, nakakalason din sa mga mata. Ganun talaga ang mga tao. Laging naghahangad ng mga bagay na hindi naman nararapat para sa kanila. Tandaan niyo to, hindi natin kailangan maging maluho sa pagkain, tirahan at damit. Kaya kapag naubos na natin ang miso na to, yung dating binibili ko na ulit ang bibilhin ko. Ang layo na nang narating ng usapan. Ito lang ang magagawa ko para sa inyo bilang magulang niyo. Ang turuan kayo ng tama. Tama ako, hindi ba, Papa? Pwede bang pakiulit mula sa simula? Ibig sabihin, hindi ka pala nakikinig. Medyo. Hindi ba tapos ang palabas? Kaya abangan pa kayo pagkatapos ang closet. Mas exciting pa! Ang sukat ng height ko ay 155 centimeter. Ayoko sa height na to. Pakiramdam ko, sinumpa ako dahil sa liit ko. Wala ka makikita. Sobrang taas naman, hindi ko abot. Ay! Huh? Hi. Hi. Ang height ni Mika na 155 centimeters. Napakaganda ng mga pulang rosa. Napakaganda. Mama, wala na po tayong gatas. Oh? Di ba meron pa naman dyan sa rep? Oh, bakit, Mikan? Inubos mo na ba ang gatas na yan? Side na! Bakit naman inubos mo na lahat? Kailangan ko pa naman ng konting gatas para sa niluluto ko. Ikaw talaga. Sorry po. Oh, sige, bahala na nga. Igigisa ko na lang yung patatas sa chikowa. Pwede na rin siguro kung gano'n ang gagawin ko. Ipagpipilitan pa niya yun? Mama, mukhang okay po kung sa susunod damihan niyo na lang ang binibili niyong gatas. Kailangan ko po kasi. Oh? Di po ba madami ang nagsasabi na nakakatangkad po ang gatas? Hindi na yan gagana sa'yo. Bakit naman may pag-asa pa po ako kahit papano? Ang hirap po kasi kung ganito ako kaliit eh. Ganun ba? Ako din naman hindi ganun katangkad. Pero minsan mas okay na yon. Nakakabuti din naman kahit maliit ka eh. Nakakabuti din po yun? Paano po? Halimbawa, mas madaling makapulot na nahulog na pera. Ha? Kadalasan, pag naglalakad sa kalsada, mas madali sa akin kaysa sa mga nakakasabay kong matatangkad na makapulot ng barya. Oh! Dahil siguro mas maliit ako, mas nakikita ko yung barya sa daan. Hindi ka malasan ang pagiging maliit. Ang kailangan lang matuto kang maging maparaan. Eh, nasa na po yung mga napulot niyong barya? Siyempre, dinala ko sa lost and found sa istasyon ng pulis. Ay, ang dami ko pang kailangan gawin. Oh, teka, nasa na yung patatas na binabalatan ko kanina? Alis na po ako! Hi. Kadiri, wala siyang manners. Sa height ko 155 centimeters, diretso sa akin yung sipon niya. Yes! Ang hirap talaga. Ano ba yan? Para ako nakatutok sa electric fan sa lakas ng paghinga niya. Paano naman eh? Yak! Ang baho ng amoy ng beer. Siguro to. Siguro kumain siya ng fried dumpling. Yung madami pang sibuyas. Kadiri talaga. Naklala! Tulungan niya ako! Ay,
Sabi ko na nga ba, walang mabuting na idudulot ang height ko. Lagot na. Hindi ba sila tinuruan na magtakip ng bibigat gumamit ng panyo? Niligtas niyo po ako. Iya! Ay. Sa susunod, magdadala na lang ako ng plastic para itakip sa mukha ko. Ay! Ang sakit! Natusok ng buhok yung mata ko. Ah! Ano ba yan? Lalo pang dumami ang mga tao. Eto na naman po tayo. Hindi ko na kaya. Ayoko talaga na maging ganito kaliit. Paano ba maging matangkad? Siguro pareho lang kami lang nararamdaman ng batang yun. Baka nga mas nahihirapan pa siya eh. Yan! Bata, okay ka lang ba? Move! Nilalaklak mo na naman yung gatas. Kahit kano pa kadami ang inumin mo, hindi ka natatangkad. Bakit naman po ganyan kayo magsalita? Ginagawan ko na nga ng paraan ng problema ko eh. Oh, ganun ba? Sige, bahala ka na. Natalsika na po ako ng sipon. Naubuhan pa ng ilang beses. Natusok ng buhok sa mata. Naumpok sa matigas na bahat. At kung ano nung kamalasan na nangyari sa akin. Ay, siguro kasi nakatunganga ka lang, kaya ganon. Naku, Mikan, kahit kailan hindi yun nangyari sa akin. Tsaka dapat kasi pinagtatanggol mo din ang sarili mo pag may gumagawa ano sa harap mo. Ay, naku, sorry ha. Atas